Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Ruby Tuason, idinitalyan transaksyon ni Senador Jingo Estrada at Janet Lim Napoles sa Senate hearing sa pork barrel scam. Aktor na si Matt Ranillo pinasasabina na ni Senador Trillanes. I met Ms. Napoles around sometime, I believe in 2004. She was introduced to me by my late husband, Carlos Tuason. Mr. Tuason called me up to tell me that she was bringing somebody. Seguridad ng publiko para sa Valentine's Day, tiniyag ng PNP. Una-una po, ang buong kapulisan ay naka-alerto na alis po lang kami. Yung sa paglayman ito yung chemical na nakaka-hindra, nakaka-putol sa normal development ng ating katawan. Headlines. US President Barack Obama ibisita sa Asia sa Abril. Pilipinas isa sa mapupuntang bansa. Yung Angkla Party List naman umaasang mabilis na may sa batas ang panukala para sa Single Maritime Administration matapos makapasa sa plenaryo. So, ng Single Maritime Administration na aking in-initiate sa Congress ay para magkaroon ng Single Maritime Authority Administration accountable sa ating mga certificate na ini-issue sa lahat ng ating sumasakay sa vapor. Headlines. Philippine Carabao Center na mahagi ng 25 nakalabaw sa mga magsasaka at maggagatas sa Aurora. At Balita World, South America, muling sinalanta ng winter storm. Mga residente binalang huwag lumabas ng kanilang mga bahay. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News. Buhay Pilipinas, tanghali po ng Webes, Feb 13, 2014. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DYRR 792, RMN Ormoc, DXPR 603, RMN Pagadian, live rin sa DWRS 927, RMN sa Vigan, at sa DXCC 828, RMN Cagayan de Oro. Live International via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Pakakasama ipapasabihan na rin ang Senado para dumalo sa pagdinig ng pork barrel scam. Ang aktor na si Matt Ranillo ito matapos idinin na Ruby Tuason at Ben Horluy ang artista bilang ahente ni Janet Napoles. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Tuason na nantanggihan ni Senador Jingo Estrada ang 5.7 million pesos sa pork kickback at ibalik niya ang pera kay Napoles. Pumasok na sa eksena si Ranillo. Pagbibigay linaw pa ni Luy na siya ang naghatid ng pera sa bahay na ayon sa Dasmariñas Village o na nasa Dasmariñas Village, Makati, o sa isang Pauline Labayin na nagpakilala lamang anyang staff na Estrada ang inabutan niya. Pagtukoy ni Tuason, si Tantoco ay kasama sa grupong Mare o yung Masa ang riwasa ni Erap. Itinatag naman ni dating Senadora Dr. Aloy Estrada, asawa ng dating Pangulo at ina ni Senador Jinggoy. Git pa ni Loy, nagkagulo sila Napoles at Ranillo nang gustuhin na tanggalin na ang aktor bilang ahente. Looking, I think, for Senator Estrada or something. Somebody, she had a guest at the last, and I was looking for him. So, the place of the party before was there was a party in the building of President Erap. And there's that area at the back na open. That's where they all smoke. And here is the place where it's covered. They don't do no smoking. So I went out there and I saw them. They were having fun there, and
That's where she would just stay. She was there with a lot of guests. Tungkol kay Ranillo, hiniling na rin ni Senador Antonio Trillanes sa Pinas Energy Regulatory Commission Chairperson Zenaida Ducot. Isa rin umanong pork barrel scam agent, Justa Tantoco. Nabanggit na tauhan nga ni Luis Estrada at ni Jess Santos. O maging si Jess Santos na abogado naman ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May dalawang pagkakataon ho na personal na inihatid ni Ruby Tuazon ang sinasabing kickbacks ni Senator Jinggoy Estrada mula sa kanya sa mga ipinasok nitong proyekto sa mga NGOs ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Sa pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee, idinitalye niya na 2004 nang ipakilala siya ng kanyang mister na si Carlos kay Napoles. Simula noon ay dumikit na anya sa kanya si Napoles kung saan hiniling nito na ipakilala siya kay Estrada. Sa unang pagkakataon ay napasok umano ang mambabatas ng 37 million pesos na nagpasok ko na halaga ng proyekto kung saan merong 5.7 million pesos na komisyon ito. Pero ayon kay Tuazon, hindi kanya natuloy ang proyekto dahil isinauli ay ni Estrada ang nasabing pera. I met Ms. Napoles around sometime, I believe in 2004. She was introduced to me by my late husband, Carlos Tuazon. Mr. Tuazon called me up to tell me that she was bringing somebody who might be interested to buy my house, because I was selling my house at that time in Bel Air, Makati. I said yes, so he arrived with Ms. Napoles and another girl, and we talked. I showed her the house. In that conversation, I asked her what her business was, and she told me she was a supplier of the government contract. She also mentioned to me that for me to introduce her to my politician friends. Nagtagpa ni Tuazon taong 2007 nangyari ang full transaction ni Napoles kay Estrada kung saan tumanggap ang mambabatas ng 25 million pesos na komisyon mula sa kanyang pork barrel fund na inilaan sa Technology and Livelihood Resource Center o TLRC. Tiniyak naman mga kasama ni Philippine National Spokesman General Teodoro Ruben Sindak ang kaligtasan ng publiko para sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso bukas. Sa interview ng RMN kay Sindak, sinabi niya nakalerto na ang PNP lalo na't inaasahan nilang sasamantalahin ng mga masasamang loob ang pagkakataon. Sinawi rin ni Sindak ang pangamba ng publiko sa posibleng pag-atake ng mga terorista tulad na nangyari noong 2005. Masasabi ko po sa ating mga kababayan na wala silang dapat ipangpa at wala po naman kami sa ngayon. Wala po kami natatanggap na impormasyon na dapat nilang ikabahala at makakapagbiriwang tayo ng Araw ng Mga Puso at itong buong weekend ng mapayapa at maayos. Kaugnay niyan, pinayuhan ni Sindak ang publiko na iwasan na lamang daw magpunta o mag-date sa mga alanganing lugar para sigurado makakaiwas sa mga ito sa panganib. Basta iwasan lang nila po yung mga shady places. Alam niyo na po, yung mga lugar na linang, wala naman ang hindi naabot ng kapulisan at ng mga tao. At mahirap naman po dahil medyo malalagay naman sa peligro ang ating buhay. Huwag po sila mag-alala at lalo pang pinaigting ngayon ng NCRPO at lahat ng regional directors ng buong kapulisan sa buong Pilipinas ang aming pagpapatrolya at lalo na pinalawig ang aming pagche-checkpoint, lalo-lalo na dito sa National Capital Region, ang 24/7 checkpoint sa mga random na lugar. Si PNP spokesman Sindak sa interview ng RMN. Pinag-iingat ho ng Ecoways Coalition ang mga mahilig gumamit ng lipstick. Yung mga humahalik ho na may lipstick na may nakalalasong kemikal. Sa interview ng RMN kay Eileen Lucero, ang National Coordinator ng Ecoways Coalition, sinabi nito na 27 mula ho sa 70 mga lipstick mula Divisoria, Quiapo at Baclaran na mabibili ho ng 7 piso lang hanggang 80 pesos ang bawat isa ay nakitaan ng nakalalasong kemikal na lead, arsenic at mercury. Babala ni Lucero, posibleng makakapekto ho sa puso, sa bato, intestines, utak at nervous system ang madalas ho na exposure sa mga nakalalasong chemical na yan para sa mga bata. Ay, ito po yung mga lipstick na merong lead. Hindi naman siya agad-agaran na malalason. Hindi naman gano'n. Pero in long term, siyempre pag
na pumasok ako sa kanya at meron pa mga ilang factors na nalanghap niya o na nakapasok sa kanya, pwede magdulot ng masama pag nagkataon. Kasi lead na siya, so meron siya taglay na lead. Ito yung chemical na nakaka-hindrance, nakakaputol sa normal development ng ating katawan. Inaatake niya yung utak at syempre dahil may kapartner ka, pati kasi yung reproductive system. So nababawasan yung fertility mo, nababawasan ang sperm count sa mga lalaki. Kaya payo ng grupo na lamang sa mga consumer ay dapat siguraduhin may tamang label ang mga bibiling lipstick at tangkilikin lamang ang mga aprobado ng FDA. Yung mga babae, dapat maging maingat tayo, maging observant dun sa bibilihin natin. Siguraduhin na ito ay rehistrado o notified sa FDA. Ibig sabihin, pag ito ay dumaan sa FDA at may rehistro, ito ay dumaan sa good manufacturing practice. Dumaan din sa mga pagsusuri at talagang alam natin sino kakabuli natin. Sa pagsusuri ho, gamit ang portable X-ray fluorescence device ay may nakitang pinakamataas na taglay ho ng lead ang lipstick na Baulishi. Nakinakitaan ho ng 18,500 part per million ppm na malayo sa pinapayagan ng Asian Cosmetics Directive na 1 ppm lamang. Muling pinlano ni United States President Barack Obama na bisitahin ng Pilipinas sa pang Asian countries Abril. Yan ay inanunsyo ng White House kung saan pupunta ang presidente sa Japan, South Korea, Malaysia at Pilipinas dahil pong papagtibay ang ugnayan ng Amerika sa Asia-Pacific region. Umaasa ho ang Angkla Party List na mabilis na maisa sa batas ang House Bill 719 o yung panukala para naman sa mga Single Maritime Administration upang hindi mawala ng trabaho ang may 80,000 mga Pilipino seafarer dahil sa bantang ipagbabawal na mga ito sa Europa. Sa interview ng RMN, iginit yung Angkla Party List Representative Sulito Manalo na kapag naipasa ho ang nasabing panukala, malaking tulong ito para makatugon ang mga Pinoy seafarers sa European Maritime Safety Agency. Ang international seamen na mga Pinoy ay may pinakamalaking contribution ho yan sa ekonomiya ng bansa na 4.6 billion pesos noong 2013. At kung titignan mo, ang seafarers natin is what you call seafarers of choice. Bakit? 30% ng buong seafarers of the world Pilipino. Yes. Ibig sabihin, 1 out of every 4 seafarers is a Pilipino. At ang contribution nila sa ating ekonomiya is close to 4.6 billion, 4.8 billion huling taon, at this year magiging 5 billion. So kung titingnan mo, $billion, at ang ating sa mga overseas workers na total 24 million, ang contribution ng 20% na nanggagaling lang sa 5%, which is ating seafarers. Yan ay para maipakita ho ng gobyerno na kumikilos ito para makasunod sa 1978 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nasa 25 imported na kalabaw mula Italia ay binabahagi ho ng Philippine Carabao Center sa mga miyembro ng samahan na magsasakat maggagatas sa Baler Aurora. Ayon kay PCC at Central Luzon State University Director Dr. Edwin Atabay, ang ayudang ito ay nasa ilalim po ng kanilang Dairy Development Program for Milk, Meat, Draft and Hide sa Aurora, kung saan isang daang magsasaka mula sa Baler, Tipaculaw, Maria Aurora at San Luis ang makikinabang. RMN News Abroad. Muling naparalisa ho ang mga estado ng South America dahil sa pananalasa ng winter storm. Dahil dyan, nag-abiso na ang ilang government agency sa mga apektadong residente na manatili na lamang sa loob ng kanilang bahay dahil sa masamang ang panahon. Sa Georgia ay pinasara ni Governor Nathan Deal ang lahat ng paaralan, maging yung mga tanggapan ng gobyerno, habang pinabuksan niya yung may 35 na mga shelter sa estado. Bukod dyan, nagkakaroon rin ng shortage ng dugo matapos kanselahin ng Red Cross ang may 1,000 blood drives. Umabot sa 420,000 mga mamamayan ang walang supply ng kuryente ngayon. Pinakamarami ay sa South Carolina matapos bumagsak na yung mga power lines. Habang umakyat naman sa 3,100 ang mga biyahe ng mga aeroplano na nakansela habang libo-libo pa rin ang naantala. Umakyat pa sa 10 ngayon ang namatay sa nasabing winter storm. Abangan nyo po ang live update buhat sa Senado silang saglit lamang.
Live tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Nahali na ng Webes at 13 ng Pebrero 2014. Panoorin siyempre ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko si Buddy Oberas. At Weng Dito pa Balapenya. rin sa tahanan, ang may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:20. RMN. I have a